minsan kasi di ko makontrol talaga. May mga times na talagang grabe yung spike ng sex drive ko. Nag-iinit talaga yung katawan ko. Dinaig ko pa naka-take ng Robust. Pahid konti, ganyan. Ganun ako sa kanya. Tapos sabi ko, Naramdaman ko. sa cambio, sabi ko parang nag-iiba na yung tingin ko. Kailangan ko siyang upuan. Okay. So kaya yung mga banyo-banyo na lang sa club, maliit na bagay na sa akin. Ano na yung pinakamalaking size na subukan ni Ivy? 18. Paano? Naisagad? Hindi. Sagad! Nakwento niya sa akin na Pinay din ang sumunod. Pero bumalik siya sa akin. Dun sa isa. So, sinabi niya sa akin na hindi niya na nagustuhan kasi sabi niya, tinutulak daw siya. Kilala to Kilala to dito. Artista. Okay, anong pelikula lumabas? Marami siya naging pelikula. Any big clue para mag-blind item? What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. Ang podcast na pinaka-inaabangan sa buong Pilipinas. Alam nyo na yon, di ba? Pero syempre, dahil special na episode to, meron akong kaibigang nagbabalik dito sa Pilipinas. Magbabalik din sa social media at syempre sa mga mapapanood nyo. Pwedeng hindi pa siya nagde-decide kung saan siya magsasign. So, pero bago ko siya ipakilala, syempre, special shoutout sa Tritone Studios, sa Tritone Entertainment, para dito sa maganda nating podcast. At syempre, kay Miss Maxine Misa ng Max Beaut at Diamond Skincare. And syempre, dun sa Pabango Com Picotin Perfume. Available sa Facebook. Message nyo lang, Facebook page, Picotin Perfume. Alam nyo na yon. So ito yung papakilala ko na yung guest. Bago ko siya ipakilala, subscribe muna kayo dito sa channel para malapit na tayo sa 100,000 subscribers, mga Skynam. At syempre, follow din sa Spotify, para mapakinggan nyo dun sa kotse nyo. At without further ado, syempre ang guest ko, walang iba kundi si Ivy Rodriguez. Yan. Hi! Yan. Oh, thank you for inviting me here. Syempre, ikaw pa ba? Yan. Yun naman long ang sabi. long nga, time. long It's really long time. yeah. Gaano ka katagal na wala? Well, I started off like 1 week pa noon during the time when I was still like working with the agency. Okay. So I started like siguro 1 week, and then that 1 week turns to 1 month, 2 months, until it became like 3 years. Bakit 1 month, 2 months? Ano yung Bali, no? Yeah, Bali. So back then kasi, like, I was trying to figure out what do I want in my life. Like, I'm happy that like I managed to achieve the dream that I was longing for, which is to become an actress. Okay. I was happy when Okay. I finally got to sign to like well-known agency, and then, na-fulfill ko siya. There's a part I was like, yes, finally, like I saw myself in a big screen. Like, it's so nice. But then, I don't know, Bali changed me in a way that mas nakita ko yung purpose ko. Oh, mas maganda dun eh. Saan ba? Saan sa Bali? Ubud? No. So Canggu? I live in Canggu first. Oh, okay. Maganda yung Canggu. Oh. And then, umikot ako ng umikot. So, Okay. Canggu ko, Uluwatu, and then the realization somehow was nung nasa Uluwatu ako. Okay. It's really beautiful, but yeah, I mean, mas maganda pa rin yung mga beach ng Philippines, but there's something magical dun sa place na yun. Ako, paborito ko rin ganda. Bali. Yung Ubud. Pero madalas ako dun sa Ubud. Kasi, It's really beautiful there. Spiritual eh. Yun Yeah, yung sobrang yeah. spiritual na lugar. Yeah. Tapos yung mga tao, welcoming, Yeah, ganyan, very. ganyan. So, anong mga pinagagawa mo sa Bali nun? So at first, of course, I was just enjoying, ganyan. I was single, like, ano pa ako nun eh, parang I was dating someone Okay. well-known. Okay. And then he ghosted me. Oh. Then I was like, what am I doing here? I was like, I think wala yung yung someone ko here sa Pinas. I was like, why not travel anywhere? Like, who knows, I might, meet someone. And then, unexpectedly, yung akala kong iba yung hinahanap ko, turns out, sarili ko pala yung dapat kong hinanap. And then I found myself sa Bali.
Nakita mo? Yes. Yan. No? Di, totoo naman yun. Yun naman yung sa akin mas importante yung yung sarili mo muna, yung hinahanap mong love kasi nasa iyo lahat yun eh. Yeah. Ang tendency it kasi is. hinahanap ng mga tao sa labas, outside of them. And then they always find it the wrong way. Yun yung Yes. pattern eh, Yeah, di ba? yeah. So nung nahanap mo siya, di ba? Yung nagkaroon ka ng boyfriend dun, di ba? No, so before pa nun. So I was single for like what? 1 year something, 1 year and a half probably. Okay. And then so during that time when I was just like enjoying, just like what I said, I found myself, I was just like enjoying what life could offer. I was like, doing wellness, like super good, like better than like what I did. Like, kasi yung Chango, biohacking dun eh. Ang dami, di ba? So a lot of. So unexpectedly. Okay. When hindi ko siya hinanap, doon siya nagpakita. Yun yung tatay nung Baby ko. nung baby mo. Okay. Yeah. Babae, lalaki yung baby mo. Babae. And that's one of the reasons why I left. Okay. For good. Okay. Okay. Yeah. So nangyari, nung magkasama kayo, nawala ka, is it your decision or is it his? So, my friends knows that I've been longing to have my own family. Because I know, like, there's a part of me that, like, that's what, like, I wanted from the beginning. Alam niyo yun, I've been telling. And I was like, somehow there's like empty part of my life na, like, I think, like, sabi ko, if someday I'll be a mom, I think that, like, that something will fulfill me. Like, for who I am. And then it happened unexpectedly. And it was my decision. Okay. Like, to leave it. Okay. I mean, somehow sacrifice is what they said, but tama it's naman. not something that I did regret. Tama naman. No. Ano yung nakita mo sa guy na to? Bakit nalaman mong, uy, gusto ko siya? So, syempre sa dami ko ng heartbreak, mas tumataas yung standards, di ba? So, I was like, I remember back then na ako yung laging mabigay. Ganon. Mabigay ako talaga, like, I'll do everything for the one that I love. Naku. Lahat daw. Yan. As in, yan, lahat talaga. Like, I'm very sweet. Like, I'm very caring. Ang love language ko kasi act of service. Okay. Like, number 1 talaga siya. And then, words of affirmation, physical touch. Yun yung top 3 kong love language. Giving giving. Hindi yung receiving. Giving. So, unexpectedly, I met this guy na I was like, similar sa akin. Like, kung paano yung giving ng love language ko, hinigitan niya yun. Okay. So maniwala ka sa hindi, I never brought to some nice place and then there's a set-up romantic date. First time ko lang siyang na-experience and I was like, another level. Like, princess treatment. Lahat naman kaming babae, that's what all we wanted. Okay. To be treated as someone na, alam mo yun, Princess prinsesa, treatment. ganon. So, yeah. Pero sa akin, alam mo, yung princess treatment, para sa akin, medyo entitled siya. There is some part. But not until you get spoiled with it. Yung princess treatment para entitled. Para sa akin, ang gusto kong ibigay sa babae is yung queen treatment. Kasi yung queen, iba sa princess. Eh. Yung queen, parang, di ba, sinispoil mo din naman siya. Yeah. Pero yung queen kasi, ito rin naman yun. Madaming babae gusto ng ganong treatment. Pero hindi naman sila parang queen, umasta. Di ba? Yung tipong yung queen treatment, yun yung parang pag reyna ka, yung inuuwi nung hari, i-expand mo. Di ba? Ikaw yung feminine energy nung hari. So, knowing the king treatment and queen treatment, okay. Ikaw ba, anong ini-expect mo dun sa king? Usually, or para marinig ng mga viewers natin. Parang ganun. Ano yung king qualities para sa'yo? Provider mindset, number 1. Okay. Because I think,
lately things are changing. Like when it comes on, I get it. Everyone has their own perspective, right? So let's talk about this, like things that they've been talking about, like relationship nowadays should be 50-50. Yan, gusto ko yung topic na yan. Sige, go. Right? Oh. For me, I don't believe with that. Because very, Okay. pa rin ako, very traditional. Like, Yes. I mean, because I grew up in that kind of, what do you call this, family na, like, usually the guy, like, are like providers. They will provide you everything that you need as long as you're taking care of them in exchange. It's like give and take, Oo. but not the way of 50-50. Oo, She's like, yeah. you give me something, I'll make sure I'll double it. Okay. Sa akin din, hindi rin ako naniniwala sa 50-50 eh. Kasi actually, dapat nga 100-0 eh. Kasi ang lalaki, It's how it should be. financially itong sinasabi ko. Yeah, it's how it should be. Financially, Kasi ang lalaki naman, siya yung dapat na nagpo-provide. Because it's a masculine. Yes. What do you call this? And when Energy. you do that, when you're in the masculine energy, automatically, yung babae, nagiging feminine energy, Yeah. which take cares of the man spiritually. Yes. Ini-ensure niya na peaceful yung bahay, yung mga bata, inaalagaan niya. Yeah. Yun talaga yun eh. It's just that, ngayon, yung society, na nila, na women empowerment. Pero kung titingnan mo, yung women empowerment, propaganda yun eh. The main objective of women empowerment is not to empower women. Para sa akin. Okay, pero bago kayo magalit, wait lang, pag-explainin niyo ako. Okay. So women empowerment, andun tayo na yan, gusto nila magka-career yung babae, I'm not saying women shouldn't have a career. Yes. Pero the thing is, nagiging toxic sa sobra na nagiging entitled masyado yung babae. And at the same time, ang main purpose niya ng gobyerno, kaya nila pinupush yung ganyang narrative, is para dalawa na ang itatak sa pamilya. Hindi katulad dati. Na iisa lang, yung tatay lang. Ngayon, dalawa na yung nagtatrabaho, itatax parehas yung ng lalaki at babae. Ngayon, pag si lalaki at babae may anak, kanino nila iiwan? Iiwan nila sa nila? Sa yaya? Yeah. Or worst case scenario, iPad. So ano yung mangyayari sa bata? Brainwashed. Exactly. So parang ganon yung tingin ko sa kanya. Pero kung titingnan mo, ang main purpose ng babae is to nurture. Ang problema naman kasi, yung mga lalaki ngayon, weak. Yeah, that's one thing. Sa lalaki, yun yung pinaka-main kasalanan ng lalaki is nagiging weak ngayon. Si babae, walang choice. Mamamatay sila eh. So, Yeah, to save up. nagwo-work sila. Yeah. Nag-step up, naging CEO ng Yeah. kampanya, umakyat, ganyan. So, yun ang main imbalance ng society for me is malaki ang contribution ng lalaki. So, lalaki yun dapat. Pag maraming strong na lalaki, babalik sa feminine energy, sa balance yung mga babae. Yeah. So, Because diba? usually, imagine if the girl took over, it's hurting your egos. Yun. You guys feeling like you guys are stepping down. Diyan din naman papasok yung security ng lalaki. Yes. Kung yung lalaki is secure sa sarili niya, magiging cheerleader din naman siya nung kung meron kang... Yeah. Hindi naman, this is not about money. Well, sa money, general. dapat mag-provide yung lalaki. Pero in Yeah. general, kung yung lalaki naman kasi may chine-chase na goal, may ibang purpose, Yeah, it's kahit na so mas malaki yung sexy. kita, hindi ka may insecure dun sa babae. Diba? So parang ganun. So kung ikaw, lalaki ka, wala kang purpose, wala kang goal, natural. Yeah. May insecure ka dun sa babae. Ano yung ending? Mamababae ka ngayon, nahanap ka ng mas mababa Yeah. dun sa partner mo. Di ba? Parang ganon. Yeah. So, It happens a lot. A lot. Pero ngayon, sa nakikita mo, pag ganon pag weak yung lalaki, may mag-cheat yung babae, tama hindi? So, okay. I actually saw this through like some videos that I just saw on social media. The reason why women cheat is because emotional. Okay. But for men to cheat, usually appearance. Okay. And Yeah. loss of intimacy. Tsaka at the same time,
yung lalaki din naman, pag hindi niya kaya, masyadong strong yung babae, and there's no such thing as sobrang strong na babae. It's just that you're a weak guy. Sobrang strong, para ma-feel nilang lalaki sila, hahanap sila ngayon nung medyo mas mababa na unti na kaya nilang i-handle. Yun. Yeah, so that's the thing. Yun talaga yung nangyayari, karaniwan. So ikaw, ano sa tingin mo? Ngayon, king ano tayo? Okay, provider mindset. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ano yung kasunod? The queen treatment? Hindi, yung qualities ng lalaki. Yung king na di ba? Someone that has a goal. Okay. Yeah. It's very sexy to be with someone na clear yung focus. Oo. I mean, yung sa goal niya. So masasabi mo ba sexy. yung guys ngayon wala masyadong goals? So far, yes. I'm sorry, but like most of the people that I know, especially sa mga friends that I've heard like stories about, it's like nowadays feeling ko like nag-change na yung possession. Like guys wanna be chased na. Guys wanna be begged with na. But it doesn't make sense for me. Kasi like, if you can be that person, why would you expect someone to be there for you and be somehow like, be strong for you like no matter where you guys go? Tama. Because usually, just like what I said, the masculine and feminine energy, mas feeling ko mas masculine ang babae nowadays. Yun nga. Kasi nga, weak nga yung lalaki. Yeah, so it doesn't make them sexy. It doesn't make them like hot. Okay. Because like usually for us women, we love someone that like provides, but at the same time knows like what they want in their life. Okay. Yeah. I agree. Someone that will walk with. So, ikaw, Ivy, ngayon, anong ma-advise mo, basing on the dating scene ngayon, nakikita mo, ano yung problema ng mga lalaki? Guys doesn't know how to listen. Okay. Hindi marunong makinig. Yes. But for me, it's very attractive if a guy knows how to listen attentively. Because anyone can listen. But not everyone can listen attentively. Like literally yung buong focus niya nasa iyo lang. Okay. Because like this past, sa dating scene, it's usually like they love to be on their phones. Right? So, may mga details ka na nakakalimutan kasi instead of listening, your attention is into something. So, someone that would listen attentively. So, ano pa aside dun? Someone that doesn't, how do I say it? Complain about the bare minimum thing that they should give. Or like even questioning or like, should I give this or not? So, bare minimum. Okay, pumunta tayo sa bare minimum. Ano yung bare minimum na ini-expect mo sa lalaki? Actually, it's not just like something that you would expect. Okay. It's something that like what a man should do. Not because when we talk about it, there's a massive difference about being a boy and a man. Oh, okay. What is a boy? Okay. A boy is someone just like love to play around. Okay. A man is? Knows what he wants. Oh, shit. Okay, so what does a man want? What do you think? So for me, a man doesn't question what like his woman needs. He will just provide. Because he knows the like love language already. Okay. So, knows what her woman needs. Ano ba yung mga needs ng babae ngayon na sa nakikita mo sa panahon ngayon? Alam mo kasi diba like, ang babae, they love to
like, parinig. Oh. Alam mo yun? Like, so, example. a lot of us, like, let's say we want something, right? We love to share that thought with our guy, with our, like, someone that, like, we love. But then, what I call this, for a boy, he will be like, okay, sure, that's what you want. But for me, a man knows how to listen. Okay. So no matter what you says, parang nagtitake notes na yan sa utak niya. For me because I've Dapat experienced ganun. it. Again, good listener. Yeah, Ayan. good listener talaga na hindi mo kailangan pa ulit-ulitin yung mga bagay na gusto mo. Just like what they said, to love is to be known. Lalim Oh. Diba? Like, may mga bagay kasi na para sa amin, ayaw naming sinasabi sa'yo para gawin mo. Gusto namin is, kaya mo ginagawa kasi gusto mo. Pero eto naman yun. Eto rin naman yun. Ang lalaki kasi, likas din sa amin maging insensitive. Minsan kami. Fair. So, sa akin, gusto ko rin naman na yung babae, alam din niyang sabihin yung gusto niya. Kasi gagawin naman namin yung gusto niya. Gusto namin gawin para sa inyo yun. Yeah. Pero yung ibang babae, pinanguhula yung lalaki. Mahirap din naman yun. That's why the communication is really important. Like, yung mga straight to the point. Kasi ako pag ganun, pag nag-relationship ako, sinasabi ko, sabihin mo yung gusto mo. Kasi gagawin ko naman Pero sabihin mo sa akin, kasi ayokong nanguhula. Yeah. Ako yung tipong lalaki na, ako rin naman, hindi ko pinaghuhula yung babae. Sinasabi ko yung intention ko, yung gusto ko, yung ano ko, ito yung ano, ito tayo, ito yung ano, ganyan, ganon. Bahala siya. Pero ako sinabi ko That's yung what I intention said. Like, ko. a man knows what he wants. Rekta. Rekta. Diba? Rekta. Diba yung Straight intention to the mo? Kung point tropa, talaga. tropa. Okay, kung ano, kung gusto kita. Gusto kita. Gusto mo ba ako? O, tama na. Diba? Yeah. Parang ganyan. So, ito na yung pinakainihintay nila ng mga tanong ko. Diyos ko po, utang na loob. Yan. Ano to? Ito na yung mga tanong Ano ko. to? Okay. Si ano ba? Si Ivy ba? Gaano katagal, halimbawa, gaano katagal or gaano kabilis, halimbawa, na-attract o nakilala mo, gaano katagal bago kayo magpunta sa bedroom? Sibakan? Oo, yan. Gusto nila yan. Alam mo ba, diretsuhan tayo dito? Oo, sibakan. Oo, yan. Ewan ko, usually, wala sa aking timeline. If I feel like it's right, it's right. So ngayon, halimbawa, ngayong gabi, pwede na, mga ganon. Halimbawa, nakilala Hindi mo naman lang. yung one night stand. Ayoko naman ng ganun. I Hindi need one to night get stand. to know better. Siguro 5 yung night stand. pinaka... Hindi, joke lang. Mga ano. I think, sige, totohanan to ha. Ang pinaka siguro... Mabilis. mabilis. Oo. Siguro after 5 days. Or a week, ganun. Okay. Pero araw-araw na dating. Araw-araw yun. Araw-araw na constant, conversation talaga na I need to get to know you deeper. Kasi very observant ako. Oo. I can easily get to know someone by just Okay. like seeing them based on like how they're saying things about themselves, the way they move and everything. I think it's an instinct. Then like yung radar and everything. I'm very big with that. Like yung energy. Okay. Ano yung magpapabuka ng kabibi? Kay Ganto. kay Ivy, anong qualities yung parang, oh shit, gusto ko na to. Parang ganon. Ano? I'm a very deep. Char. Naku, gusto ko yan. Ayan. I like someone that is deep. I love it. So, mental stimulation. Yes. Okay. Like, Nako. gusto ko ang attractive sa akin ng matalino. Okay. Sapiosexual. Oo. Nako. Like, indeed. Oo. Mabango. Okay. Kailangan pogi. Not exactly. Ah. Tama lang. Alam mo yun, hindi ko talaga siya priority na. Hindi na. Parang tapos na ako dun sa gwapo kasi sumasakit ulo ko eh.
pagwapo eh. Oo. Tsaka masakit pag pinagpapalit ka. Pero hindi, kailangan maayos yung itsura. Oo, I mean, knows how to Presentable. dress, know how to present himself in Mabango. public, mabango, Tama ganyan. yung fit ng damit. Oo. Oo, yan. Yung Yan, mga like, very nag-e-exercise. attractive. Oo, like, yan. Oo. Gusto ko yung mga ganun, like, super healthy. Kasi pag hindi ka naman nag-e-exercise, hindi natitigas yan. Yun. Lalo na pag older Tsaka iba guys. yung cardio lang sa kama, dapat. Naku. Pero ito, ilang taon na ngayon yung guys na pinakamatanda na willing ka i-date? I think takot na talaga ako sa matanda. Takot? Oo. Okay. Kasi like for me, kung sino Ano pa yung yung matanda? Ilang taon? Kung sino pa kasi yung matanda, yun pa yung mas immature. Okay. For me Hindi rin eh. Depende. Pero iba ibig kasi sabihin, parang ibang mas maano yung expectations ba. But, ano yung maximum na edad? okay, I'll give it 45. 45? Nako. Wala na. Hindi na talaga tayo pwede, Ivy. Oo. Hindi Tapos na tayo na ba? pwede. Tapos na. 45 talaga. I mean, it 45. can be extend pag Bata 50. pa ako, 50 35. talaga. Okay. Extend ko siya, 50. Ay, nako. Parang gumugusto. Yan. Oo. Gumugusto ba? Gumugusto. Oo. And I think yun ang pinaka-maximum. Pero 50 na like alam mo yung very athletic pa rin yung katawan. Oh, syempre. Syempre. Yung Yun. knows how to take care of himself. Kasi pa sa akin, ang lalaki, hindi na-realize ng mga ibang tao. Akala nila porket matanda na, tapos na. Hindi. Ang lalaki sexy pa kasi din habang eh. tumatanda, Yeah. umaasim. Basta alagaan mo yung itsura mo. Bakit ka umaasim? Kasi unang-una, hindi ka na masyadong manyakis. Di ba? Totoo. Hindi ka naman, Okay, tame ka na. okay. Tame ka na. Hindi ka na mag-gimmick. Gusto mo, seryoso ka na sa buhay. Tapos tumataas yung kita mo. Kung maayos kang lalaki, tumataas yung kita mo. As you grow older. Lahat yung sinabi ko, lahat yan sexy sa babae. Di ba? Tapos kung athletic ka pa, kahit papano, Yung mga nag-workout matanda ka. naman na like aging like a fine wine. Yun. Ganon. Ayan. Mismo. Hindi Ganon. naman kailangan may abs, pero flat naman yung chan mo. Tapos alagaan Hindi, mo wala yung rin tsura ako. mo. To be honest, wala akong problema sa like abs or hindi talaga ako fan. Oo. Maniwala ka sa hindi. Oo. I love that bads. Oo. Naku, Yung hindi rin medyo pwede. mataba, tabay-taba pa din. Maniwala ka, I swear. Hindi ako obsessed sa abs. I'm not like those Hindi ka typical pwede girls. hindi ka pwede sa mataba, Ivy. Bakit? Alam mo bakit? Kasi pag nag-kiss kayo, mabubunot. Yun. Kaya kailangan sa'yo, medyo Pinicture flat yun out siya, ko siya. no? Oh my God. Mabubunot. Kaya Okay, yun, fair. mahilig yun. Ano yun? Hindi naman yung sobrang OA. Oo. Ano mo yun? Yan. Pero si Ivy ba, ano yung pinaka-wild na nagawa niya? Alam mo na yun. Pag sinabi kong wild, Okay. kwento mo, yan. I think kung babalikan natin, I think I got asked na rin Oo. kay Joshua, kay Agatep. Oo. Dun sa vlog na yun, he asked me the same question. And I can still remember. I think the wild thing that I've done. Hanggang ngayon, hindi mo na top up yun? Hindi pa rin. Hindi pa din. Okay, go. For go, me, go. it was wild eh. Okay, go. Yun nga, nagsisex sa, what do you call this? Sa, ang tawag nito, NLEX. And, paano? So, minsan kasi, di ko makontrol talaga. May mga times na talagang grabe yung, spike ng sex drive ko. Oh, okay. Hindi ko talaga siya makokontrol. Naku, kung saan tamaan? Puta. Oo, tas sabi ko talaga, like, ano ba to? Sabi ko, nag-iinit talaga yung katawan ko. Dinaig ko pa naka-take ng Robust. Mga ganong So, ano nangyari? Naramdaman mo? Okay, anong ginawa mo? Oh. Pahid-pahid konti, ganyan. Ganon ako sa kanya. Tapos sabi ko, Naramdaman ko. Nakatingin ako sa Nakatingin, okay, sabi ko pahid-pahid. sabi ko yung, ang tawag doon? Oh. Sa Cambio. cambio, sabi ko parang nag-iiba na yung tingin ko. Sabi ko parang kailangan ko siyang upuan. Parang ganon. Okay, And then, okay. sabi niya talaga sa akin, sabi niya, gusto mo ba? Oh.
Sabi ko, tinatanong mo pa ba yan? Oo. Tapos doon na nag-start. Nag-park. Ha? Nag-park. No, hindi nag-park. Ano? Habang nagda-drive. Oh shit, putang ina na naman dadamay pa kayo ng tao. Habang Yun nagda-drive. yung pinaka-wild ko, I swear. Ano sasakyan nito? Ngayon. Tesla o ano? O iba yun. Tesla iba ba yun. sasakyan nito? Oh. Pero yun yung until now, like, sabi So, ko, paano ginawa? Okay, I'm curious. Paano ginawa? So, unti-unti lang akong gumagapang. Paano Pumatong ka? Nakaharap ano? ako. Parang ako na yung nagda-drive. Patalikod pa. Diyos ko po. Patalikod pa ang Yun yung wild. pinaka-wild. I swear. Kaya nga nung tinanong mo ako kung natapap yun, hindi. Oo, kasi putang ina, buwis buhay yun eh. Oo. Kaya sabi ko, Buwis oh my buhay God. yun eh. Wild yun. Kung nasan ka, nag-shout out. Oo, yung next question ko, nasagot mo na rin. Kung nasubukan mo na ba sa public, pero nagawa mo na pala yun. Nako. Yun kaya, I think yun yung talagang nag-fulfill ng fantasy ko. Kasi sabi ko, top 1 talaga yung public sex. Okay. So kaya yung mga like, yung mga banyo-banyo na lang sa club, maliit na bagay na sa akin yun. Hindi na Nagawa siya mo yung na, parang, banyo ng oo club? Naman. Anong Oo club? naman. Bali. Antibay? Same guy o different guy? Different guy. Puti? Oo. Ay, putang. Size malaki? Ha? Malaki? Oo. Ay. Okay. Ano na yung pinakamalaking size na subukan ni Ivy? Itim. Ha? Itim. Nag-wheelchair ka kinabukasan, no? Ha? Nag-wheelchair ka. Nginig talaga. Nginig. As in nginig. Nginig talaga. Gano'n ka? Ilang inches? Think what like the maximum you can think. Sa ano ha? Sa itim. Hindi yung OA na grabe yung 10-inch. Pumalo talaga siya ng something. 9? Oo. Oh, putang ina. Malaki pa rin yun. Kabayo yun. Oo. Pero paano yun? Paano? Naisagad? Hindi. Sagad! Paano yun? I Kaya know, ba ng Pinay yun? Meron akong nakasabayan pa nga eh. Na, Oh. So, sa Bali kasi, very ano yun eh. Like, we believe na, meron ng ano eh, parang may rule na people come and go. Alam mo, so, Oh, hindi ka come dapat, and go. Oh. Oh. So, hindi ka parang dapat ma-attach ka agad. Alam mo yun. So, kasi pag na-attach ka, talo ka eh. Kasi come on, like, Bali is a paradise. Kahit saan ka magpunta, may makikita ka talaga. It's like a big playground. Alright. Okay? So, may nakwento niya sa akin na Pinay din ang naano niya, ang sumunod. Oh. Pero bumalik siya sa akin. Kasi sabi niya, dun sa isa, kilala to kilala to dito. Ay, sino? Clue. No. Clue lang, clue. No. Hindi ko mababanggit ang pangalan. Clue. Ano siya, maganda din. Ano, artista? Singer? Ano? Artista somehow. Artista siya. Na may ano din. May any big clue? Artista. Okay, anong pelikula lumabas? Marami siyang naging pelikula, but hindi pa siya nag-main. Lagi siyang Lagi siyang extra. supportive. Supporting Oo, actress. Supporting actress. Yeah. Any I big, mean, as far as I remember, I think. any big clue para mag-blind item? Off-cam. Hindi. No, ang bilis malalaman eh. Malala. Hindi yun. Iba. Oh, mag-isip ka ng iba. Ano ba? Kasi ipapa-comment ko. Sige, ano? Ano siya? Nakauwi na siya ng corona. Nakauwi na ng corona? Ay! Sino kayang beauty queen yon? Comment nyo, guys. Comment nyo. Nako, okay. Binibini, mutya. I know. Oh, that's enough na. Ayaw. That's enough na. Malalaman ka agad eh. Oh, bulong mo sa akin, malapit sa mic. Grabe, blind item to. So, sinabi niya sa akin na hindi niya
hindi niya na nagustuhan kasi sabi niya, tinutulak daw siya. Sana sinabi mo talian ng panyo. Parang hanggang dun lang. Kaya niya nasabi, kaya siya bumalik kasi nakita ko silang magkasama. Okay. Very unexpected, kasama ko yung mga kaibigan ko. Nasa Seminyak sila nun. Sa Seminyak. Tapos nasa Canggu ako na just out of nowhere, itong mga kaibigan ko. Like, tara, punta tayo La Favela, Seminyak. I was like, sige. Then like, during na naglalakad kami, nakita ko sila. I was like, so yun na. Tapos nakalala ko agad yung... Kung anong ini-spiritual ng ubod, yun ang ano man tawag, ang ina-mundane nung Seminyak. Kung anong pinababuyan. Oo, grabe yung Seminyak eh. Oo. But, yeah, so yun yung pinaka... Very, like, big. So anong favorite position ni Ivy? Lahat ng position na kaya kong Ay, gawin. may isa lang. May isang matindi. Very basic siya, pero may twist. Ano? Dog style. Ano yung twist? Gusto ko kasi talaga yung yung fantasy ko yun eh. Oh. I mean, hopefully someone will. Yung pinaposes ako nakatalikod. Ay! Tapos hinihila yung buhok ko. Oo, natatakot na yung sunod na guest. Natatakot. Hindi, I swear. I'm okay. Maniwala ka sa hindi, but like, I look innocent outside. But like, I play dirty sa bed. Nako, pati yung mga tinginan mo sa akin, wag ganyan. Magkaibigan tayo, hoy. Ay, sorry. Nadadala ako. Yan. But, yeah. Oo. Gusto ko yung mga ganun type of thing na yung dinuduraan, ganun. Pinapalo, ganun. Ay! Parang ang alam ko, may napanood ako, dalawa kayo. Oo, diba? Gusto ko yung ganun. Oo. Gusto ko yung grabe yung talagang mamarka sa akin yung yung kamay mo, yung mamumulayan. Ay! Ganun. Tapos yung ungol ko dapat umaalingaw-ngaw sa bahay. Ay, grabe. So wala akong pakailam kahit naririnig ng kapitbahay. I don't like soundproof. Ay, nag-aalisan na yung mga cameraman. Oo, natakot na. Oo. Ganon talaga yung ko. Okay, yun yung favorite talaga ni Yes. Nako. Laging ganon, doggy ang gusto ng mga Oo, iba kasi yung tipong sinasabunutan ka, tas yung kamay mo, nasa bunganga ko. Tama na! Iba kasi, like, Ayun. yung parang grunt na siya, hindi na siya moan. Wild. Nako. Okay, ako nagpapasalamat ako kay Ivy, syempre, dahil grabe tong mga napag-usapan natin. Mainit na ba? Ayan, mainit na, sobra na. Baka hindi na kayanin ng mga nanonood. So ako gusto ko i-promote mo naman yung mga gusto mo i-promote. Well, I'm back, guys, and means like I'm back on social media. Please do follow my Instagram, my Facebook accounts, YouTube as well. I'm planning to actually do bigger na this time and like more focus on like vlogging. So yeah, please follow me. Kita dyan, yan. _Ivy Rodriguez. Yan. How do you spell your Ivy? Sabihin mo sa kanila. Kasi so nagagalit. Yeah. Nagagalit. Pagka, _AIVY Rodriguez. Okay. Yeah, so medyo hindi siya yung typical na Ivy lang na Ivy poison. It comes with an A. Yan. It comes. Yan. Like, patay tayo dyan. Ako naman, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. At syempre, pabango ni Tio again. Picotin Perfume. Order na sa Facebook. Yan. At syempre, maraming salamat kay Miss Maxine ng Max Beauty, Shawar Manila. Maraming salamat. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe para mag-100,000 na tayo. Tapos follow din kayo sa Spotify para mapakinggan niyo yung kabastusan ko sa kotse. Yan. Tapos i-rate niyo na rin. Ito nga pala si Tio Brian, paborito niyong Tio. Thank you. Kasama ko si Ivy. Thank you, guys. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop is another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako
ay